dito, Lord. Salamat po at pinagtipon-tipon niyo po ulit kami, Lord God, upang ilapit sa inyo, Lord God, ang aming mga hinihiling, Lord God, ang aming mga panalangin. Hindi lang po sa amin, Lord God, pati sa aming mga ibang kapatiran, Lord God, na nangangailangan ng prayer mo. Lord God. Lord, ano po, Lord, hinihiling din po namin, Lord God, na ipuhin niyo po ang puso ng mga ibang kapatiran, Lord God, na way makatindi mo sila sa aming prayer meeting, Lord God. Way makasama namin sila, Lord God, sa susunod na din, Lord God. Lord, ito lang din po ang aming kasama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo ay awit sa Panginoon at isipin po natin na ang awiting ito ay ating panalangin. Amen. Yes, Lord, handog namin po na pagpupuri sa iyo ay para sa iyo lamang at ito nga po aming inawit nito ay sa parang sarili na rin po naming mga panalangin, Panginoon. Kaya, Lord, salamat dahil alam po namin na nanampalataya kami na binigyan mo kami ng pusong dalisay
Kaya ngayon po Lord ay kami po ay dadako na po sa aming pagpapatutuo Panginoon at pagbibigay ng parangal sa iyo sa mga kapangyarihang aming naranasan na ipinaranas mo po sa amin. Kaya Lord, ikaw po yung maging sentro ng aming mga patutuo at mamaya-maya po ay makikinig kami ng iyong banal na salita. Kaya open our heart and our mind para po maintindihan namin, maunawa yung mga bagay na dapat po ninyong ituro sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, para magamit namin sa aming paglapit sa aming pagpipray po, Lord God. Salamat, muli ay binabalik at pinapatungkol namin sa iyo yung pinakamataas po ito. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Sino yung presider? Hindi ito live. Record lang. Record si Pastor. Recorded lang. Okay, so bago po tayo mag-proceed sa ating short exhortation, parangalan po natin at taas natin ang ating Diyos na buhay sa ating buhay. Amen. So, lahat po tayo ay na-blessed. Amen. So, simulan as usual, simulan natin ni Kuya Ogie. Amen. Gusto kong taas si Lord lagi sa buhay ko. Sa good health, sa father ko, sa protection na binibigay sa tatay ko sa ano niya, sa passion niya, magbibisikleta. Lakas pa rin. Oh. Tapos sa mga anak ko, good health din, good grades. Talagang full bless sa mga nanay ng mga bata. Sa pag-aalaga nila, laging hands-on talaga sila eh. Kasi hindi naman lalaki na masigasig mag-aral kung hindi sa sa guide din ng mga mother nila. Dito, sa pang-araw-araw na araw-araw ng tulog. Malapit na yung laban. Ayun, sa wakas papasalamat, nagkaroon na ng ng regular schedule. Kaso, yun nga, sabi, paggabi daw, hindi ko pa naman confirm. Yun, paggabi, sana maging araw. Pero kung panggabi man, sana makayanan ng... Hindi, kung panggabi, kaya naman, Pastor, kasi 2 years naman ako nagpanggabi dito. Yun nga lang, hindi ko nakagawian yung halimbawa, Friday. Nagpupuyat nga dito eh. Pero iba yung pagod eh. Yun lang, sana makapag-adjust naman sa kasakali. Kaya si Lord naman ang mag-aaral niya. Yan, kay Lord lang talaga lahat ng papurit pa sa salamat sa aking buhay. Ako gusto ko itaas sa buhay ko si Lord sa araw-araw na binibigay niya sa akin na protection. Lalo na sa pagbibigay ng kalakasan ng katawan ko kasi meron akong problema na hirap makatulog eh. Anxiety. Ay, hindi ko alam kung anxiety ba yan. Parasite? Oo, Anxiety. basta hirap ako makatulog. Kala ko parasite. Kaya ayun, kahit ganun pa rin, malakas pa rin yung katawan ko. Nakakapasok naman ako sa trabaho. Pinagpapasalamat ko din kay Lord yung sa family ko sa Pilipinas. Ngayon nga, kanina, nanghingi ng pambili yung mama ko ng hose. Hose kasi magpapakabit daw sila ng tubig. Sa kontador ng ng nabasa. Sabi ko sana, nung nakaraan kasi sabi ko, wag muna, hindi muna ako magbibigay kasi pauwi na ako. Hindi ko alam kung uuwi ako or basta patapos na yung kontrata ko. Sabi nga, family, hindi ko matiis. Hindi ko masinisig yung message eh. Pero hindi ko talaga matiis, ewan ko. Ayun, padala ako kanina. Tumawag, tuwan-tuwa naman. Nakakatuwa din. Nakakatuwang yung makita mo yung pamilya mo na kahit alam mo sa simpleng bagay lang na mapasaya mo sila. Natutulungan mo. Tsaka din sa pag-iingat sa trabaho. Yun lang. Pasalamat ang Panginoon sa kahit na sa maraming problema na dumarating. Ito pa rin talaga yung gabay ni Lord. Kahit pag-iingat sa akin, sa mga anak namin, sa magulang namin, wala naman din yung gabay ng Panginoon. Kaya kay Lord lang po mabuti. Amen. Amen. Naman gusto kong itaas si Lord sa buhay ko una dahil gagraduate na isa sa aming anak, si Ivan. So, God willing by next 2 weeks.
First week of April, gagraduate na siya. Yun nga lang, hindi ako makaka-uwi. Pero I hope na maintindihan din yung bakit hindi ako maka-attend. So, salamat kay Lord sa pag-pursige talaga niya sa pag-aaral kahit siya lang mag-isa dun. Kahit wala yung mga magulang niya. College na? Hindi pa pass. Mag-high school. Hindi pa. Mag-high school pa. May high school, may dalaga na. Yung dalaga na. Ang Ang bilis bilis lang. na lang yun. Kaya nga, ang bilis lang. Grade 12 na. Grade 12 na. Ay, Hindi pa, hindi pa. grade 6, graduating. Grade 7. Grade 7. Grade 7. Tapos sunod, salamat kay Lord sa kalakasan na binibigay. Yun nga, sa mga pagsubok, lalaban na talaga sa buhay. Ang dami, yung mga pagsubok talaga, sinusubok talaga tayo lagi ni Lord. At yun talaga yung nagpapatibay ng faith natin sa Kanya. Pagamat may mga bagay talaga na hindi natin saklaw, hindi talaga natin ina-expect na mangyayari. Basta naka-align lang talaga kay Lord yung focus natin. At the same time, huwag talaga tayong kumiwalay sa branch, which is si Jesus Christ talaga. Kasi kapag humiwalay talaga tayo kay Lord, madadala talaga tayo ng problema. Magkakaroon talaga tayo ng depression or kung ano pa man yan. Kaya salamat kay Lord sa patuloy na paghawak sa aming mag-asawa upang kami ay mas lalong kumapit sa Kanya. Tapos thank you din Lord kasi patapos na yung Ramadan. Back to normal na yung tulog. Pati pasok, back to normal na kasi ang hirap talaga. Every Ramadan, ito talaga yung struggle ko, yung puyatan. Kasi hindi ako sanay matulog ng madaling araw na mahirap iba yung tulog talaga, lalo na pag nagkaedad tayo. Dapat talaga, early na talaga dapat yung tulog natin. At lastly, thank you kay Lord kasi nakarating kami dito sa Faith House ng payapa at ligtas. Bagamat yung e-bike, butas. Butas. Pangalawa na yun? Ha? Pangalawa na? Oo. Ilan na? Ano pala tan? Pa-vulcanize mo? Oo. May kasi yung interview eh. May interview pala yun? Walang mahanap na yung kasi may paghanap ng yung size nun. Yung Wala. iba Hindi, order ka sa online. Sa Oo, online. sa online nga daw. Online yun? Ate Ivy. Online Dapat palitan na talaga yun. Lahat na ngayon. Online Yung na sa ngayon, yung puro Piyesa ka ng gitara, dati nabibiro ngayon, online na, wala ka Hindi namang na business. bubutas. Wala siyang interview. Salamat kahit butas yung Pinilit namin. Pinilit sa akin sa kanya, wag na kasi, maglakad na tayo, exercise din, yung malayo-layo din. Pero okay din exercise kasi ang ganda ng weather pas ba? May embrace talaga, sabi ko double purpose din. At saka first time kong sumakay ng bus na ako lang mag-isa, galing passport kasi ito hindi na nakapunta. Nalignaw ng gising. Yung talaga, mahina talaga ako sa daan. Kasi nga, ewan ko ba nung nasanay ako kahit nung bata, natutulog ako pag nasa bus na kasi nasusuka ako, nahihilo. Sabi ko, lalo, ako lang mag-isa. Tanda ko kaya yung yung landmark nung ihintuan ng bus. Basta yung tinandaan ko lang, sabi ko, Herpy yun. Lagi ako nakatingin dun sa So, nasaan ba itong lalaking to? Hindi kasi tumatawag, wala man akong load. Nasaan ba to? Puti naman. Sabi ko, ay, thank you Lord. At least na-experience kong mag-isa na mag-bus at saka yung mag-station. Yung parang binibuild din ni Lord yung pagiging independent ko. Kung na dapat masanay ka din na maging independent ka kasi not all the time na may kasama ka, not all the time na nandyan yung partner mo. Kaya thank you Lord. Kay Lord lang talaga lahat ng papuri at pasasalamat. Papasalamat ako sa ating Panginoon dahil sa mga kalakasan binibigay sa araw-araw at saka patnubay na binibigay sa akin at saka sa mga pamilya ko sa Pilipinas. Isa lang pala pamilya. Sa mga minamahal sa At pasasalamat ko nung nalangin ako na sana makasunod ako doon sa drum doon. Ayos naman, inuri pa ako niya ni Pastor Peter. Sa Diyos at pasalamat ko pa. Panginoon. Tuloy-tuloy yun. Sige. Maganda exercise yun. Amen. Praise God. Ako nagpapasalamat din sa Panginoon sa mga accomplishment ng ating church, sa ating training, yung mga pag-aaral na ginagawa ay patuloy na pinagtagumpay ng ating church. At ayun,
Yung ating graduation malapit na. Salamat sa Panginoon. At meron pa yatang pag-uusap na gaganapin sa Merkulis. Sa bagay, mga musikero naman yun. Pero salamat sa Panginoon dahil yung ating praise night, God willing, na kung mapagkasunduan ay magiging libre yung ating istraha at saka yung malaking screen, 7,000 yun pa dun eh. Kasi yun yung uusapan kung papayag yung iba na mag-join doon sa after ng anniversary ng GSMCM ay kasunod nun yung graduation naman ng mga pastor ng theology, sila Pastor Lord. At pagkatapos noon, installation ng mga leader. Salamat sa Panginoon dahil yun yung tinatanong ko namin na message kay Lord na kapag ako ay na-retain sa leadership ng ACTS ay sure yun yung magiging sigurado ako na mag-stay pa ako. Ay kaso lang medyo mahirap yung posisyon na nilagay kasi treasurer. Eh maniningil ako. Which is madagdag na trabaho yun eh. Sa treasurer kay Pas. Ang nagsisingil yung Sergeant Andy pala. Ingat yaman. Ingat yaman. Makipag-swap ka na lang, Pas. Auditor. Sa mga kalihim. Si naman, dalawa kami. Si Pastor Marvin. Auditor. Na kung ako'y wala ako, magbakasyon, di siya. Anong church yun, Pas, si Pastor Marvin? Potter's House. Patros nga pala. Yung isa, G. Kohar, di ba? Si Pastor Bonching naman. Launching. So yun, ang bagong chairman natin si Pastor Maram. Si Pastor Ram na pala. Sa external vice chairman ay si Pastor yun pa rin. Pastor Robert. Hindi, si Pastor Bernard. At internal si Pastor Jan Walisma. So yun. So mayroong mga pagbabago doon sa ayun, pag-uusapan ulit sa sunod na meeting. At ayun, salamat sa Panginoon Diyos. Dahil kahit hindi ako pumasok, marami akong na-accomplish. Naka-refresh. Mukhang nagawa mo yung bisikleta dyan, Pas, ha? Oo. May interior dyan sa labas, ha? Okay na? Nag-ikot ako, tatlong beses. Inikot ko yun 3 beses eh. Nag-bike ka, Pas? Oo, yung una, pinagawa ko yung kay last week pa. Kasi yun yung sabi ko, mag-love jeep na lang ako. Kay Brad Oscar. At sabi ko, plano ko yun yung iuwi ko. Kaso nahihirapan akong gamitin, kumakalob-kalob. Wala nang side part, yung bulitas. Hindi yung pang join pa, ay hindi mahigpitan. Loose siya. Kaya tapos yung mga bearing pa tumutunog. Ano na yan? Sabi ko, kaya, ito na lang kay, kasi total, ang dami niyang utang, hindi siya, ito na lang yung bayad. Kaso, yun kasing, meron akong nagastos dyan na kulang-kulang 600, na dahil sa akin dapat yan eh. Yung, alam niyo ni Brad Dani at saka si Sister Maria, alam natin, meron ako dyan, pagka may, yung unang upa, ibibigay sa akin. Kasi yung upa, ay nalibre sila ng, iba kung ilang taon. So kaya sabi ko, yan na lang ang yun na lang yung kapalit. Ang mahal pa rin, kung 600. Hindi balik, sila Sister Maris mag-uupa naman, baka may ibalik pa yung kalahati. Yun po. At yan, nakapag-disiplina ako niya, pag-exercise. Naayos ko rin yung panggiling ng karne, nilinis ko. Sabi ko pag gagamitin, sabunin na lang. Nilagyan ko ng mga
yung W4D, tapos tinanggalin yung kalawang mga dumi-dumi. So yun. At yun nga ay bala ko nang ilagay sa drum, pero bago namin gamitin, bibili muna siguro mga 2 kilong bakat at pag-iigit. Subukan muna natin. Subukan mo sa ano ha? Sa bakang medyo may edad na. Gagawa kami Dapat ng Richard heavy ng, duty. ng patis. Ay, Sa diba? Pilipinas, pakukuna itong baka. Ayun. So, Dito malalambot yun. Ito ba ganun po? gagawa kami ng burger. Bili na lang ng Kasi ang matagal ko nang pinag-pray na kahit isa o 2 items ng burger na masarap na healthy, hahabol-habuli ng mga customers, yun. At para yun nga din yung plan namin, magkaroon ng mga brands ng aming Bilins Burger. Ayun, praise God. At magkakaroon din ng online selling. So, willing ay maging successful yun. online. Ikaw na magbumotor ron pa, ikaw na magdideliver. Pastor delivery. Amen, amen. So, Malakas salamat yun. po. Salamat sa Panginoon dahil alam ko na si Lord yung naghahanda ng lahat. Amen. Ayun. So, sa Kanya lamang po ang kapurihan. Amen. So, dumako na po tayo sa short exhortation. Ating tatalakayin ngayon, taga-aralan ang John 17, John 17, magsimula tayo sa 14. Ang title nito ay idinalangin ni Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Sa verse 14, verse 14, ayun, 14. Chapter 17. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga sanlibutan tulad ko na hindi taga sanlibutan. Talakayin natin kung anong ibig sabihin na hindi na sila taga sanlibutan na tulad ni Jesus na hindi rin taga sanlibutan. At sino sa atin ang makakapagbigay ng ibig sabihin na sila ay hindi na taga sanlibutan? Anong verse po yan? John 17 verse 14. 14. Pero yung may tanong na hindi na taga-sanlibutan, 13? Hindi na sila 14? sapagkat hindi na sila taga sanlibutan tulad ko na hindi taga sanlibutan. He shall glorify me. Ayon sa 14. He shall glorify me for he shall receive of mine and shall show. Baka yung 13. Howbeit, when he 16 ba? Ito yata, 17. Sorry. Chapter 17. 13, 14. I have given them thy word, and the world had hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. Ayan. So, baka meron kayong ano? Sa akin pa. Sige. Yung pagkakaunawa ko sa verse na to, di ba, ang salita at ang Panginoong Jesucristo ay isa. So, amen. So, nung tinanggap natin na ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, tinanggap din natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, yung buhay natin before natin tinanggap ang ating Panginoon is literally talaga na makasanlibutan. Yung pag-iisip natin, yung ginagawa natin is nakatuon talaga sa worldly. Amen. Unlike nung tinanggap natin ang ating Panginoon, ang kaniyang banal na salita, nagbago ang ating pag-iisip, nagbago ang ating pamumuhay.
So kumbaga nagkaroon ng ng 180 degrees yung buhay natin. Kaya sinasabi dito na sapagkat hindi na sila taga sanlibutan, ibig sabihin yung mga nakatanggap ng salita ng ating Panginoon at ipinamuhay nila, hindi lang basta tinanggap, dapat nandoon din yung pamumuhay, is merong transformation. So yung pag-iisip nila is hindi na naka-align sa sanlibutan, which is dati nilang gawin before nila nakilala ang Panginoon at tinanggap yung banal na salita. Amen. Amen. Praise God. Wala ba akong kamay dyan? So, yun po, tama po yun. Baka mayroon pa pong karagdagan. Pero tama po yung sinabi nga ni Sister Ivy. Na tayo ay dati mga gawa natin ay makasanlibutan. Saka yung pananalita natin na dati palamura. Diba? Yun yung mga example ng mga worldly people. Yung iba magnanakaw, yung iba mura ng mura. Yung iba mainggitin. So yan yung worldly habit natin, di ba? Pero praise God dahil yung mga bagay na yun, habang tayo ay patuloy na lumalapit sa Lord at nag-aaral lagi ng salita niya, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya unti-unti, bagamat hindi bigla na naalis, so step by step, glory by glory, na yung mga karakter natin na minsan makasarili tayo, o minsan gusto natin laging yung tayo lang, yung nakapokus tayo lagi sa sarili natin, wala na yung hindi na natin pinapansin yung iba. So wala tayong ganun ba, yun yung dati nating karakter. Pero praise ka dahil sa pag-aaral natin, nasabi dapat meron tayong isang espiritu na isa yung layunin na maparangalan lagi ang Diyos, na tayo nagkakaisa lagi, di ba? Yun yung yun yung nais na itinuturo ng salita niya pati. Kaya salamat sa Panginoon dahil yun, tama yung sabi ni Sister Ivy na dati tayo ay nasa sanlibutan, worldly yung ating mga gawa, yung karakter natin, yung kaisipan natin, yung buhay natin. Pero dahil nung tinanggap natin, yun yung nagkaroon tayo ng 180 degrees na sabi ni Sister Ivy. Hindi 360 kasi 180 lang. Bumalik ulit. So, yun. Kaya yun nga sabi ko na bagamat hindi magic, hindi siya overnight na pagbabago, talagang in process. Dadaan tayo sa process. Yung iba kasi mahilig sa shortcut. Walang shortcut sa paglapit sa Panginoon. Ayun. Amen. Ano ba po tayo, Fredo? Ito naman tayo sa verse 18. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinugo ko sila sa sanlibutan. At sa 19, at alang-alang sa kanila ay itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga ko rin sila sa katotohanan. At number 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Amen. Dito, sinasabi ni Panginoong Hesus na yung kanyang mga isinugo ay yung na siya ay sinugo at yung kanya namang mga apostoles ay isinugo din niya sa sanlibutan. At kayang panalangin na sa kanyang pagtatalaga sa kanyang sa kanyang sarili ng Panginoon ay maitalaga din ni Panginoong Hesus ang mga alagad sa katotohanan. So
nanalangin si Panginoon na maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ay ang nagsugo sa akin. So, sa tatlong verse na ito, ano ang ibig sabihin ng maging isa nawa silang lahat? Katulad ng pag-iisa ni Panginoong Hesus sa Ama. Pakipaliwanag po, Pastor Joel, yung kung paano ikaw, kung ano ibig sabihin po ng maging isa nawa silang lahat. Umpisa 16 po yun? 18. 18 po. 18? Hanggang 21. Basahin ko muna uli Opo. As thou had sent me into the world, even so have I also sent them unto the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through the word, through their word. 21 kasama, no? Opo. That they all may be one, as the Father art in me, and I in thee, that they may be one in us, that the world may believe that thou had sent me. So, ang binabanggit po rito na sila at ang Ama ay nagkakaisa, ito yung objektibo. Objective na ang nagkakaisa sa layunin. Ang ano ba yung layunin ng Ama? Which is yung pagmamahal niya ay may ipadama niya sa buong sanlibutan na lahat yung kikilala at tatanggap sa sampalataya sa Panginoon. At hindi lang sila maligtas, bagkus may ipadama ng Diyos yung pagmamahal niya. So yun yung layunin na mahalin niya ang sanlibutan, ang buong mundo. At yung mga narito, kasi yan yung nilikha ng Diyos eh. At higit sa lahat, tayo ay special. Kahit sa pagkakagawa, ay tayo special. Kaya yun yung binibigyan ng importansya ng Panginoong Diyos na mahal niya tayo. At sila ng Panginoong Hesus ay nagkakaisa doon. So ngayon ay same apply sa atin din na nais ng Panginoong Hesus na tayo ay magkaisa sa Panginoon, na yung layunin. Kaya naparito siya yung Matthew 28 na sabi niya, ipangaral nyo sa buong mundo ang aking salita at ipahayag nyo ito, turuan sila ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. Yun yung Great Commission. So, kasi mahal ng Ama, si Jesus, mahal din ni Jesus tayo. Kaya, isa yung layunin, isa yung purpose. So, yung pagmamahal na yun ay nagdala para tayo iligtas. So, tayo ay isa rin layunin para hindi lang tayo na nakakilala tumanggap sa Panginoon ng maligtas. Bagkus ay idalhin natin yung Great Commission yun sa lahat ng ating maaabot. So, kaya pag nangyari yun, na tayo ay kumilos, gumalaw ayon sa plano at panukala ng Panginoong Diyos, na tayo ay nagkakaisa at kagaya ng Ama at ng Panginoong Hesus na nagkakaisa, na una yun sa lahat, pinadama yung pag-ibig niya dahil doon siya ay napako sa krus, di ba? At dahil mahal tayo ng Panginoong Hesus, minahal tayo. So, dapat lang na
ipahalagahan natin yung pagmamahal ng Panginoong Hesus, na ipakita rin natin na tayo nakikisa sa layunin ng Ama at ng Panginoong Hesus, na tayo rin ay makibahagi doon sa makibahagi tayo doon sa layunin, sa panukala ng Panginoong Diyos, na mas marami pa ang mabot ang maligtas, para maramdaman nila na din yung pag-ibig ng Panginoon. So yun yung nakikita ko rito, na si Jesus at ang Ama ay nagkakaisa, at yun din nais ni Jesus na tayo ay makisa sa Panginoong Hesus. So yun po, dahil ang puso ng Biblia ay tungkol sa pag-ibig, at dahil sa pag-ibig na yun, tayo ay ayaw mapahamak ng Ama, kaya yun, niligtas tayo. At tayo rin ay ganun din yung layunin natin, nagkakaisa tayo. Kaya ang napakahalaga yung Great Commission. Hindi mahalaga kung yung mga ibang bagay, hindi gaano siya mahalaga, pero ang pinaka-importante yung kaligtasan natin, ang mga pamilya natin ang nasa. Kaya itong ginagawa ko ito ay isa strategy tungkol po sa na minsan na-reject yan eh. Nasabi hindi na dapat muna yan. Pero ito, napakahalaga po nito. Strategic planning for growth. Kasi pag sinabing growth, hindi lang siya spiritual, physical, yung quantity and quality. Kasi diyan, sa pamamagitan po yan, magkakaroon tayo dyan ng mga Bible study, yung masisira natin, dadalhin natin para sila ituruan. So yan po yan, yung pinakang puso niyan, yung Great Commission. Hindi na tuloy yung plus, no? Iba yung ginagawa Kaya nga, Wednesday. nung minsan, nang pamali ko, nung na-reject o nag-post, dapat hindi yan muna. Pero ito, priority ito ng Panginoong Hesus. Kaya dapat ituloy po natin yan. Magkaroon tayo ng yung bang mga hindi na natin kailangang mag-open ng malaking evangelism, kundi ang purpose dito yung sa mga trabaho natin. Kasi nandiyan na iba-ibang lahi eh. Dito na yung mga iba-ibang lahi na kasama natin, pwedeng manager natin, pwedeng office mate natin. Ito yun eh. Pwede tayo magkaroon ng BS doon o sa lugar ng mga accommodation nila. Yan po yun. Great Commission. So kaya yan po, ipag-pray natin na iporso natin, matuloy po yan. Dahil ilang panahon din namin pinag-aralan yan, napasama nga si Brad Ogie dyan minsan eh. Kaya Brad Ogie? Opo. So, para hindi mawala ng saysay, ng halaga yung ating pagpapagal. At pinagpuyatan ko rin ngayon paggawa niyan, yung draft niyan eh. Church. Oo, yung church na yan. So, yun po. Yun layunin ng Panginoong Diyos na tayo talaga ay kaya yun, pinaalala ng Holy Spirit na ito ay isa sa paraan para tayo ay nagkakaisa sa Ama, nagkakaisa sa layunin ng Ama. Yun din yung layunin ng Panginoong Hesus, kaya siya ay napako sa krus para tayo ma-redeem, may padama yung pag-ibig sa bawat sapok na ating maabot. Amen? Amen. Kasi yung pangatlong tanong ko, nasagot nyo na eh. Tatanong ko sana kung sa panahon nito, paano yung ibig sabihin ni Panginoon Hesus na yung pagbibigay niya ng mga aral ay magbibigyan din ng pagkakaisa doon sa mga mangangaral para sa pag-iisa, yung pag-iisa sa kalangitan ba? Sa layunin Yun. Yun, sinabi niya yung commission na yun, yun, isa sa paraan. So, may dagdag ko na lang yung
ang mga apostoles ay punong-puno ng salita ni Panginoong Yesus sa loob ng 3 taon na pangangaral niya at sa sama-sama sila. Pagtuturo. Lahat ng mga winika ni Panginoong Yesus ay naisulat lahat ng mga Hindi naman lahat kasi mapupuno yung buong mundo. nga pala sabi nila. Yung mga importante Pagka lang. naisulat lahat ay puno na yan. Yun nga, yung mga nakinig sa kanya ay kaisa niya sa pamahagi ng salita makalangit dahil naipagdasal niya na kung pwede sa Diyos Ama na maging kaisa sa kalangitan yung kanya mga alagad. Dahil nakita ni Panginoon Yesus na nagpakabanal na yung kanyang mga alagad. Wala nang dating makamundo. Sila'y taga taga makalangit na. Amen. So yun po ang buod ng mga title nitong ating topic ngayon na Panalangin kasi ni Jesus. pinalangin ni Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad sa Diyos Ama. Amen. Amen. So tayo po ay dumako sa Closing prayer. sige ba na? Ikaw tayo mag-closing prayer. Hindi ka Pastor nag-opening yata. prayer kanina. Hindi pala. Hindi, Sige. hindi nag-opening prayer. Opening prayer muna. Close prayer. Ama, sa ngalan po ng inyong anak na sa Jesus, ako po ay humihingi sa inyo ng guidance at wisdom upang maipamahagi ko ng kompleto ang aking short exhortation na Yes, Lord. nagtagumpay. Amen. Naman akong Thank you po. may pamahagi sa mga alagad nyo rito sa lupa. At ako'y nagpapasalamat at nagkaroon sila ng wisdom na maintindihan ang lahat ng mga salita na inyong pinahayag sa John 17, ang panalangin nyo sa mga alagad. At kung ano man po ang makikita sa pag-upload ni ni Pastor Joel sa video ay sana po ay magkaroon ng kalinawan din sila tulad na mga kasama namin dito na matagumpay na naintindihan ang inyong salita. Yes, Lord. So, pinapalangan po na muli at inyong gabayan kami sa Yes, aming Lord. mga kalupaang pambuhay dito sa daigdig. Yes, Lord At God. ito lang po ay maging makatotoo at matuwid na pagtahak sa daan, tamang daan, at maging aral din sa iba, sa Amen. mga na ibang nakakinig. Amen, Lord. Ito po ang Lord. aming Thank you, Lord. isang panalangin sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. At ayan po, tayo ay bago mag-awit ay ipamahagi ng ating prayer focus. Discipleship training. Focus, magkaroon ng mga focus service. Yung gagamitin mo. Pasok. Sa scripture si Kuya Ogie. Walang ballpen ka. Scripture. Scripture si Kuya Ogie. Wala nag-prayer request, no? Personal prayer request. Wala kayong nabasa sa mga yung Sa group, sa group? wala akong nabasa.
prayer focus o doon sa prayer warrior? Check mo. Wala. Wala na. Sama na naman. Ano, isa-isa na lang o group? Dalawa-dalawa lang. Ano? O sige. Dalawa. Okay. So, sige po at tayo ay bago dumako sa ating pananalangin ay tayo po muna ay magbigay ng parangal. Mga awitin po Lord na ating nihanda. Ito na meron tayong dalawa. Banal mong tahanan at yung isa kami ay katagpuin. So kakatagpuin ng Lord yung ating mga panalangin. Ano? Amen. Amen. So sige po tayo ay aawit na po sa Panginoon. Ayan. Banal mong tahanan. Ang puso ko'y tinutulog sa iyo, Nagpapakumbaba na susumang Pagkindapatin mo banal mong tahanan, luklok ka ng iyong wagas na pagsinta. Lalo yan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan pagsinta. Lalo yan ang walang hanggang mga Papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. At kailanman. Puyin po ng Panginoong Diyos. Ito kami nagpapakumbaba Sumasama sa isang Diyos. Hinahanap namin ang kaligtaran ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord, napakadakila po ng iyong pangalan, Panginoon. Kaya karapat-dapat lamang po, Diyos, na ikaw ay aming patuloy na papurihan at pasalamatan, Panginoon, dahil sa mga ginawa po ninyo na ipinarana sa amin ng mga gandang bagay, Panginoon. At ng gabing ito, Lord God, kami po ay dadako na sa gabi ng pananalangin na ito, Lord God. Kaya samahan mo kami, pangunahan, sa pamagitan po ng banal mong Espiritu. At Lord God, sabi mo nga sa iyong salita na anuman ang aming hilingin sa aming mga panalangin, manalig kami na natanggap na namin ito at ito nga ay aming tatanggapin. Kaya salamat po sa salita mo na yan, Panginoon, at sa pangako mo yan, Panginoon, na nandun yung katapatan. Kaya Lord God, we know and we believe na di rin ginupo at
tutugunin pa, hindi lamang diringgin bagkos ay tutugunin mo ang aming mga panalangin sa gabi ito. Kaya Ama, maraming pong salamat. Continue guide us by your Holy Spirit sa aming pong patuloy na pagpipray at pasamahan mo po kami ng banal mong Espiritu. Lord God, ito po yung aming nagkaisang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sino? Kami. Kami na lang. Tatay kami. Kayo ni Pastor. Kami ni Pastor. O, sige. Dito na tayo sa Kami uli ni tatay. sa malapit. Tayo pas. Ngayon. Ayan. Kaya sa akin yung gano'n ulit tayo. Ida. Ano lang, araw-araw na magandang kalagay yung katawan sa schedule sa trabaho sana pa-finalize na. Tapos sa family. Ayan. So, Yung gabay ni yung pagpipray natin na Setay. Yung prayer focus ito ng sa kalusugan at sa Church. pamilya, ganoon din yung tapos yung mga gagamitin sa'yo. Ano yan? Disciple training. Bible study. Cell group. Meeting and Bible study. Friday school. Bible training. Pero yung title niya, yung pag-pray yung mga BS yan at pang meeting. So ito ay sa akin church, physical and spiritual church. So ayan, at saka yung mga gagamitin. Tapos yung personal mo na yung pag-pray, meron ba? Ganun pa rin pas. Sa ano pa? Kalakasan ng katawan pas. Good health and strength. Tapos yung decision natin. Extend pa ako. I-extend pa yan nila. Or hanap mo ng work sa trabaho. Alam naman natin yung kagandahan ng company. Sa inyo pa, ano? Ayun. Kung ano yung kalooban ng Lord. Sa trabaho ba? Ayun, narinig ko naman yung sinabi kanina eh. Sa bagay, nandun na yung isang sign na sabi ko pag na-retain ako bilang sa akin na ayun, treasurer ako dun. Ibig sabihin matutuloy pinakita lang ni Lord na pero yun, kung yun na yung Lord will ng Lord, so, ibig sabihin ay pasalamatan ko na. So amen. At yun sa family. Tapos yung patuloy na paglago, pagkatag ng iglesia. Sila po ba mga napasok? Bali, sabay na tayo. Mag-i-email lang. So bagay, pwedeng yung sa personal, pwedeng sige ako muna tapos ikaw. Tapos doon sa ating unahin natin personal. Pag-break muna para makapag-email ba? Personal sa prayer para sa akin muna. Tapos isuhin natin ito. Yung pray kita, pag-pray kita, kasi mag-i-email ka. Ganyan yung sabi ng salita na ano man yung pagkaisa nyo. Pag nag-email ako, nagkakaisa tayo. Tapos pag ikaw naman yung nag-pray, mag-i-email ako. Tungkol sa pananatili ko sa kumpanya. At para maayos pa mabuti yung leadership in church. Saka yung continuous protection together sa aking family. Ikaw muna pas. Sige. Para pag-pray muna kita, tapos mag-i-email ka. sige pas. Sige, palampakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory. Glory to the living God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Isus, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyong kabutihan dahil tunay nga po o Diyos na muli kami po ay dinako mo sa gabi ito ng pananalangin para ihatid at ipaalam sa inyo o
confess ng aming mga labi, yung aming pong mga pangangailangan, Lord God. Bagamat hindi pa nga po namin ito binabanggit, ay alam mo na po, subalit bilang paglalambing po namin ay aming pong sinasabi sa iyo. Kaya alam po namin naman na hindi mo lang kami papakinggan, kundi tutugunin mo at ibibigay ang lahat ng aming mga pangailangan at yung mga hinihiling namin. Kaya ngayon po, Lord, ay muna sa lahat ay pinagpipray ko po si Brad Jumari, Panginoon. Yung pong kanyang good health in the strength. Lord, panatilihin niyo po yung kanyang maganda at maayos na kalusugan, masiglang pangangatawan, Panginoon. Kaya ano man yung mga pandaraya, kung mga gawa ng Diablo, Panginoon, hindi mo ito papahintulot. At hindi rin namin pinapahintulutan, Panginoon, bagkus ay aming nire-resist ang lahat ng mga gawa ng Diablo, yung mga plano nila, maging mga plano pa nila, Panginoon. Yes, Lord God, hindi namin ito pinapahintulutan, bagkus sa oras na ito ay aming sinasawatan. Nire-rebuke ang espiritu ng panghihina o ang espiritu ng karamdaman ay walang kapangyarihan sa buhay ni Brad Jomari. At maging ang pag-iisip ng mga negatibo, Panginoon, ay aming hindi pinapahintulutan, bagkus ay aming nire-resist at nire-rebuke ang espiritu ng karamdaman, ang espiritu ng pag-atake, espiritu ng kasinungalingan, dahil sabi mo nga sa iyong salita, 2,000 taon na nakararaan, sa pamagitan ng mga latin na tinanggap ng Panginoong Yesus, ang mga karamdaman yan ay nagsigaling na. Kaya Lord, kung pinagaling mo na o nagsigaling na yan, Panginoon, ay wala na po karamdaman. Amen. 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 Yes, so Lord God, kaya yan ay espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng pag-atake, ay amin din sinasawata at nire-review. Wala kayong kapangyarihan at karapatan sa buhay ni Brad Jomari. Espiritu ng pandaraya, espiritu ng pag-atake, espiritu ng karamdaman. In Jesus Christ mighty name, we rebuke you. In Jesus' name. At amin kayong inuhugot sa buhay ni Brad Jomari. In Jesus Christ mighty name. Huwag na sa tinatapon ka namin. Tinatapon namin kayo doon sa kalaliman ng walang hanggan. In Jesus Christ mighty name. In Jesus Christ mighty name. Amen. Amen. Thank you, Lord, for you have given us authority, Lord, and command to command the ministering angel and warrior angel of God. Kaya salamat po, Lord, sa oras na ito, Panginoon, ay aming sinisinyuhan ang banal na dugo ng Panginoong Isus. Ang lugar na yun, Panginoon, ang mga gawa ng Diablo na yan, Panginoon, ay hindi na po muli makakapaghambala sa buhay ni Brad Jomari. Dahil doon sa kanilang kung saan namin sila pinadala o dinala ng mga minister and warrior angel mo, Lord God, ay sinisiyuhan namin sila doon ng banal na dugo ng Panginoong Isus upang hindi na po muli makapaghambala, hindi lamang kay Brad Jomari kundi sa kanyang buong pamilya, Panginoon, maging sa kanyang mahal sa buhay. Thank you, Lord. Maraming salamat. At patuloy niyo po na siya ibigyan ng kalakasan, kasiglahan ng pangatawan, good health in the strength of God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I continuously decree and declare your divine covering protection by the precious blood of Jesus sa buhay po ni Brad Jomari. At sa pamamagitan po ng yung dakilang kapangyarihan na kumikilos sa buhay niya. Yes, Lord, yung pong protection mo po ay mananatili at hindi na po siya gagambalay ng espiritu ng pandaraya, espiritu ng anumang uri ng karamdaman, espiritu ng pag-atake, Panginoon, in Jesus' name. Sila'y wala na pong kapangyarihan at karapatan. Dahil ito po ay aming rebuke na, hinugot, yes, Lord God, at pinapon doon sa kanilang pinanggalingan. Salamat po, Lord. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo po din ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. At abutin din ang lahat ng kanilang pangailangan. Provide everything they need in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Guide them, O Lord God, and protect them. Cover them by your precious blood, ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. Continue cover them by your precious blood. Yes, Lord, hindi mo po sila pababayaan, hindi mo sila bagkos ay iingatan mo po, Lord God, ang kanyang buong sambayan. Pamagitan nga po, Lord God, ng banal na dugo ng Panginoong Isus, na ikinobert mo po kay Brad Jomari at
in-extend po ito sa kanyang buong pamilya, sa kanyang buong sambayan. Thank you, Lord, for your divine sovereign protection. At sa good health and the strength, Amen. Lord, na ipinaparanas niyo po sa kanyang buong sambayan. Amen. Kaya mo, maraming salamat sa kanyang trabaho rin, Panginoon. Hayaan mo nga po na maging maayos po yung kanya takbo ng kanilang trabaho at magkaroon pa ng maraming mga order, O Lord God, o yung mga kontrata para po magpatuloy yung kanilang pagtatrabaho. But Lord, kung meron po pong another plan, Panginoon, yes, Father, na siya po ay Amen. bigyan ng maayos, magandang kumpanya, Lord, na maayos at maganda din ang pasahod. Lord, hayaan mo nga po, let your will be done sa buhay po ni Brad John Marie. In Jesus Christ of Nazareth. In Jesus Christ, mighty name of Nazareth. Ito po yung aming kiniklaim, Lord, na ikaw po yung magkakalob ng maayos, magandang trabaho, maayos at magandang sweldo, Lord God. In Jesus Christ, mighty name of Nazareth. Salamat po, Lord. Muli sa iyo lamang po ang kapurihan, pangyarihan, kalulukian, kailanman. In Jesus' name. Amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa gabi nito, Panginoon, na nandito po kami na nagkatipon-tipon, Panginoon, upang iparating po sa inyo, Panginoon, ang aming panalangin, Lord. Lord, aking pong itinataas sa inyong ngalan, Lord, ang buhay ng Amen. aming mahal na Pastor, Lord, na si Pastor Joel, Lord, Panginoon. God, thank you, Lord. Lord, pakaingatan niyo po siya, Panginoon, na Amen. bigyan niyo po siya, Panginoon, ng malakas na pangangatawan. Thank you, Lord God, for Malakas the na good pag-iisip, Panginoon. good health and Bigyan strength. ng kalakasan at katagumpayan, Panginoon. Amen. Sa Salamat po, kanyang Lord. trabaho, Panginoon. Thank you, Lord. Pagalingin niyo po siya, Panginoon, sa anumang po mga karamdaman na meron po siya, Hallelujah. Panginoon. Glory to the Lord, living God, dahil dalawang Huwag po siya papabayaan, Panginoon, lalo na po sa Lahat kanyang ng- pasok sa trabaho, Panginoon, sa kanyang pagdadrive araw-araw, Yes, Panginoon. Lord. Ay pakaingatan niyo po siya, Panginoon. Amen, Lord. Ganon din po ang kanyang family, Lord, na nasa Pilipinas, Panginoon. Ay pakaingatan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo po sila araw-araw, Panginoon, at layo po sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. Thank you, Lord God. Lord, akin din pong itinataas, Panginoon, ang kanyang trabaho, Panginoon, dito sa bansang Saudi Arabia, Panginoon. Inawa po, Panginoon, ay ibigay niyo po, Panginoon, ang nararapat po para sa kanya, Panginoon. Amen, Lord. Patuloy niyo po Hallelujah. i-bless, Panginoon, ang kanyang company, Panginoon, na Amen. trabahuan, para Yes, patuloy pa po siyang makapagtrabaho, Panginoon. Thank you, Lord God. At Lord, Sa favor mo po, Lord. bigyan niyo po siya, Panginoon, palagi ng good health, Panginoon, upang patuloy po na makapagbahagi ang aming mahal na pastor, Panginoon. Glory to Inyong God. mga banal Salamat na po, salita, Panginoon. Panginoon. At marami pa po, Panginoon, ang maakay at maturuan, Panginoon. Amen. Mga Thank you, banal na Lord. salita, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ito sa inyo, Panginoon. Pagkat sabi niyo po sa inyong salita, Panginoon, na ano man ang inyong hilingin, na may pananalangin, ay inyo itong makakamit. Amen. Amen, Lord. Biglayin, Thank you, Panginoon, Lord. ngayong gabing ito, Panginoon, na ang aming mga panalangin ay amin na po itong nakamit, Panginoon. Thank you, Ito Lord po God. ang aming nagkaasang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, sabay na tayo mag-pray nito. Yes, Lord, kami po ay patuloy na mag-pray sa kaayusan at kalinisan po sa loob at labas ng church. At ito po ay magpanatili, Panginoon. Thank you, Lord, dahil alam mo namin umilos ka natin sa pamagitan ng po ng paglilinis ng iyong iglesia, physical at spiritual. po, Panginoon, na magkaroon ng Yung physical church, Lord, ay nandun po. peaceful, Panginoon, at mga Unti-unti na po at malapit po pang tapos ang pagbilinis. patuloy pa po na At hayaan mo nga po na maisayos din lahat ng mga Lord. At Panginoon, pinag-pray ko rin po na magbayad kaagad ang lahat ng tenant sa mga bills at sa mga utos sa bahay. akin din po, Panginoon, akin din At may porso po yung ipinag-pray, Panginoon, ang paglilinis po ng kapaligiran at sa kabuuan po ng church at iba pang dapat ayusin ay mapagtulungan, Panginoon. Like yung mga tagas po na gripo, yung may leak, Panginoon, ay ito po ay may isayos maging sa mga humidor. At malis ang paggamit ng malalakas na appliances like air fryer, Lord, and stove. Patayin ng aircon pagka lalabas po ng bahay. Kayo po yung magpaalala po sa aming mga tenant, Panginoon. All the tenant ay makipag-cooperate po. Lord, amin din po yung pinag-pray ang spiritual church.
kung saan ito po yung manggagawa mo po, Lord, na patuloy na lumago at tumatag ang yung iglesia ng UICHGM Kanaan maging sa Bethel, Panginoon. At ang kabuuan po ng leadership, pagkalooban po kami palagi ng pagkakaisa at yung pag-ibig mo po na ipinadama sa amin na inimpart ay maramdaman, maranasan po din ng bawat sa Panginoon. At yung protection mo po, Lord, sa iyong iglesia ay amin pong patuloy po na inaangkin. At yun nga po ang pagkakaisaan ang lahat ng mga manggagawa tungo sa kabanalan at katuwiran mo po, O Diyos, at sa kabuuan po nga ng iglesia. Ingatan, proteksyonan at pagpalain palagi ng Diyos ang lahat ng mga kapatiran, Lord, maging aming bawat sambahayan. Protection and covering by the blood of Jesus sa kabuuan po ng compound ng UICHGM Kanaan. At Lord God, maging additional na mga manggagawa, lalo na po sa music ministry, Lord, na sa panahon ito ay nag-train, at maging sa evangelism o sa yun nga po, Lord, evangelism ay wala po kami, kulang kami sa minister ng evangelism. At Lord God, ano man po yung mga kakulangan pa sa manggagawa ng UICHGM, kayo po, Lord, ang magpapadala ng mga manggagawa na yun, at kung sila ay narito na, Lord, hayaan mo po na sila ay magpresenta o ma-activate yung mga gift na ibinigay mo po sa amin. Lord, ipinagpipray din namin yung lahat ng mga gagamitin sa araw ng Friday, kung saan ay yung pong pinili, Panginoon, ang aming mga kapatid, si Brother Daniel de la Cruz, bilang leaders doon po sa labas na magpipray. At si Sister Teresa bilang presider, at sa opening prayer po si Sister Joyce Sarmiento. Maging sa scripture reading po sa buhay ni Brother Ugi, Lord, at ang aming worship team, Lord, ay kayo po yung patuloy na magpapala, magkaloob ng karunungan, katalinuhan, at yung anointing ng banal mong Espiritu ay hayaan mo nga po na patuloy na maranasan ng bawat isa, at ito po ay dumaloy sa kongregasyon, Panginoon. Lalo na po, Lord, sa magkaloob ng divine message, Lord, ikaw po yung magkaloob ng mga salita mo na nais po ninyong aming matanggap at matutunan sa araw po ng Friday. Lord God, gayon din po sa buhay ni Sister Ivy bilang exhortation, Panginoon, ay aming ipinagpipray na ikaw yung magkaloob ng word na nais mo pong ituro para mabuksan ang bawat puso, mabuksan ang kaisipan, ang espiritu at kaluluwa, Lord, ng bawat sa para po sila ay makapagbigay sa iyong dakilang gawain. Maging sa amin pong closing prayer, Lord, sa buhay po ni Sister Mariam, I pray for the continuous anointing of your Holy Spirit. Kayo po yung patuloy na magturo sa kanya at magpatatag at palalimin pa po ninyo siya sa salita, Panginoon. At yung pag-ibig, Lord, yung authority po niya ay hindi niya ma-misuse, Panginoon, bagkos sa tamang oras, sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang tao, Lord, niya gagamitin yung authority, Lord, na ibinigay niyo po na gift sa kanya. Maging kung meron man po siyang discerning, Panginoon, ay ito yung magamit niya, Lord God. Yes, Father God in heaven, maraming po salamat dahil alam po namin, Ama, na ikaw yung tumawag sa iyong mga lingkod nito, Panginoon, sa buhay ni Sister Mariam para po ikaw ay paglingkuran. Sa buhay po ni Pastor Roger bilang benediction, Panginoon, patuloy din po na i-guide niyo po, turuan at palalimin pa ang buhay spiritual ni Pastor Roger, at siya ay palaging mag-focus sa iyong iglesia, Panginoon, kung saan mo siya tinawag, Panginoon, ay hayaan mo nga po na mas palalimin, mas patatagin pa po ninyo ang aming Pastor Roger, Panginoon. Maraming salamat. Continue bless and provide everything that he need, Lord, lalo na po financially, at bigyan niyo rin po siya ng wisdom para po magkaroon po siya ng maayos na paghawak ng pinansyal, Panginoon. Amen. Lord God, maraming po salamat, at gayon din po sa mga kapatid namin na magpiprepare ng pagkain, Lord, sa Group A, sa Smyrna, sa buhay po nila Sister Mariam, Panginoon. Amen. Ay amin pong ipinag-prepare, Lord, na kayo po yung magkaloob ng karunungan at katalinuhan para sila po yung makapaganda ng masarap, masustansya, mabitamin ng pagkain, Lord. Amen. Para patuloy po na maging malakas sa inyong anak, mga lingkod mo, at kami po patuloy na makapaglingkod sa iyo, makapagtrabaho sa bawat namin mga ginagawa. Amen. Salamat po, Lord, muli ibinabalik namin sa iyo, sa iyo lamang namin ipinapatungkol ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
Walang percent Putol? Naputol. Para, kala ko Ibig sabihin na lumalaki yung tiyan mo, type nito. Kukunin ko yung papel ko sa ano. Naiwan ko doon sa cabinet eh. Ito, sa Pakistan, ito yung balat nila. Sino yung closing prayer daw? Balat, pero Closing yung prayer ano, ko, yung Pastor. Bago yun. Yun ang ano. Okay. Sige po at tayo ay mag-closing prayer na. Aha. Dito ako sa para makita rin naman ako sa Amen. Hallelujah. Glory to the living God. Minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Glory. Glory to the living God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa pagsama niyo po sa amin sa gabi ito. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Dahil minsan na naman, Panginoon, kami po ay pinagtagumpay mo po, Lord. At yun nga po, ipinarada kami sa parada ng tagumpay. Salamat po, Lord, sa katugunan, sa mga panalangin namin. Salamat po, Lord, sa protection. Salamat sa kagalingan. Salamat sa word of encouragement. Thank you, Lord, sa good health, sa strength, and to your divine covering protection by the blood of Jesus na kino-covered mo po kami palagi, maging aming bawat sambahayan. Salamat po, Lord God, sa patuloy na kaayusan, katahimikan, sa iglesyang ito, Lord God, na ikaw po ay yung palagi namin itinataas, ikaw po yung sentro ng aming bawat buhay. At sa iglesyang ito, Lord, ay ikaw po yung aming itinataas, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord God, sa hindi lamang pagdinig, kundi tinutugon mo po at ibinibigay ang aming mga panalangin, Panginoon. Kaya Ama, maraming salamat sa mga answered prayer. Even those unspoken prayer, Lord, ay pinasasalamatan ka rin po namin. Dahil kahit nga po hindi pa namin binabanggit, ay alam mo na po yung aming mga needs. Kaya thank you, Lord, sa pagtugon mo rin po doon sa mga unspoken prayer, Lord. Maraming salamat dahil ikaw po yung Diyos, Ama, na aming pinaglilingkuran na alam yung aming mga needs. Kaya thank you, Lord God, dahil ikaw po yung God, our provider. Thank you, Lord God. Salamat, maging sa iyong patuloy na pag-ingat at pagpapala sa aming bawat sambayan. Salamat po, Lord God, sa patuloy na pagpapalago, pagpapatatag ng iyong iglesia ng UICHGM at sa katagumpayan ng mga gawain na idinadaos kagaya sa SOM. Lord, dati po yung theoretical, ngayon po ay actual na po, Lord, hands-on, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil marami ka pong itinuro, hindi lamang sa UICHGM, kundi sa bawat mga church na aming kasama, Panginoon. Kaya maraming salamat. Amin din pong ipinagpipray at pinasasalamatan ka sa yun nga po yung mga kasama namin mga church, lalo po sa In Christ alone sa buhay ni na Pastor Lord, at sila po yung magkakaroon ng yung pong acts sa prayer towers kanila sa araw po ng Sabado, Panginoon. Kaya Lord, let the preparation of God ay maihanda po nila ng mabuti, Lord, yung lugar na yun at ang bawat mga lingkod mo na gagamitin. At salamat po, Lord, sa bagong leadership ng Acts, Panginoon, na iyo pong muli ay itinayo para magamit sa pagpapalago, pagpapatatag ng body ministry ng Acts. Na nawa, Panginoon, ang lahat ng mga lingkod mo ay patuloy po na magkaisa sa isang layunin, sa isang body, Lord God, na kung saan ikaw po yung ulo, Panginoon. At sa isang pag-ibig ay patuloy po na kami ay magunawan, magmahalan, magtulungan, Panginoon, para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Kaya salamat po, Lord God, sa gabi ito, sa lahat ng mga panalangin na yung tinugon na po, Panginoon, at sa tutugunin pa po ninyo. Lord, salamat, maraming salamat, at kung paano nga po ninyo na patuloy na iniingatan ng bawat sa, ay gayon din po. Patuloy mo na iniingatan, Panginoon, yung mga kapatid po namin na maglalakbay pa sa buhay po ni Tay Fredo, Lord. Salamat po sa pag-iingat mo po dahil dadalhin mo siya payapat ligtas doon sa kanyang trabaho sa iyong mama. Maraming salamat, Panginoon, at sa iglesyang ito, Lord, na pinapanatili mo po yung kapayapaan, katahimikan at kaayusan. Salamat po, Lord. At sa gabing ito na aming pagtulog at pamamahinga, ay aming ipinagpipray, Lord, na patuloy niyo po na kami ay samahan at bigyan ng mga makalangit na panaginip. Yes, O God,
At bukas ng umaga, gisingin po kami muli, taglay ang kalakasan, kasiglahan ng aming bawat pangangatawan. Thank you Lord, muli. Sa iyo po lamang ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. In Jesus Christ, mighty name, with the unity of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo ay awit sa Panginoon. Ayan. Pasasalamat. Si Brad Danny ito. Ito si Brad Danny, di ba? Ha? Na-miss mo lang si Kuya Danny Paz. Do you know you could make a high-quality video using DeepSeek? Let me show you how to do it. Enter your prompt. Let DeepSeek generate a well-written script for you. Ayan po, tayo ay umawit ng pasasalamat sa Panginoon. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilan. Ikaw ang Diyos naming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat alay mong buhay. Dakilan mo'y pasalamatan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos naming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Yes, Lord, tuloy nga po na napakatakilan niyo, Panginoon. Hallelujah. Glory. Glory to the living God. Thank you, Father. Ingat sa biyahe tayo. Ingat sa biyahe tayo. Night. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar. Job, sakay ka kay tatay. Sakay ka kay tatay. How old are you? I have 22. Quisiste decir I'm 22? Así es verdad. Pwede naman siya dumaan doon eh. Pwede ka pinakipila Where are you from? I'm Sempo kanina. Carla, buen intento. Pero tienes que decir I am from Spain. Perdón, siempre me equivoco. I am from Spain. No pasa nada. Vamos a mejorar tu inglés hablando todos los Ingat días. ka, ingat. Si entiendes inglés pero no puedes hablar, mira este video. Si sabes inglés pero aún no puedes hablarlo, la única razón es la falta de práctica. La ciencia dice que practicar inglés todos los días es 83% efectivo. Eso es increíble. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? My name is Carla. How old are you? I have 22. Quisiste decir I'm 22? Así es verdad. I'm 22. Carla, where are you from? I'm España. Carla, buen intento. Pero tienes que decir I am from Spain. Perdón, siempre me equivoco. I am from Spain. No pasa nada. Vamos a mejorar tu inglés hablando todos los días juntos. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Sayonara, hapon nyo na. Practicar inglés. What is your name? My name is Carla. How old are you? I have 22. Quisiste decir I'm 22? Así es verdad. I'm 22.
Carla, where are you from? I'm España. Carla, buen intento. Pero tienes que decir, I am from Spain. Perdón, siempre me equivoco. I am from Spain. No pasa nada. Vamos a mejorar tu inglés hablando todos los días juntos. Si entiendes inglés pero no puedes hablarlo, mira este video. Si sabes inglés, pero no puedes hablarlo, la única razón es la falta de práctica. La ciencia dice que practicar inglés Oh, 64 na si nanay. Praise God. Oh, nagulat na. 64 ka na pala. Alam mo, nasa 50 lang. Praise God. Maliit kasi din. At saka active ba? Pag ano, Oo, si Nanay Jackie, 40 ano na yung pangalan niya eh. 44. pag sanay sa ano ka. 44 na ba pangalan niya, Ate Jackie? May mga kamaya po na rin yan eh. Sayang, kabago-bago. Huwag na magkabit dito, grounded ko. Pupunti agad. Migid na agad. Carbon mattress yung ano yan. Electrical yung wiring. Kaya rin yan. Hindi na rin gumana yan. Dapat kasama yan. Hindi pa naman makapundi ang pas eh. Oh. Dapat kasama umiilaw yan eh. LED lang yan eh. Maliit yan malakas eh. Ganyan ilaw ko sa ano eh. Malakas yan, spotlight yan. Spotlight yan? Spotlight pala yan? Spotlight yan. Oo. May bombilyo. Pag uminom ka ng gamot. Ilan? 150-100 pa. Pero at least, hindi uminom ka ng mga nakaraang ano. Ang ngayon, hindi ako. Baka mababa yung ano. Hindi ako masyado ano, paano kasi. Hindi ka din kasi kumain buong araw. Hindi, at saka uminom ka kasi Ako, ng tatlong gamot. beses kung kumain. Ay, dalawa. Kailangan na kasi talaga ito ng gamot. Ha? Kahapon yung last na inom mo. Hindi ka uminom ng isa, no? Yung last, no? Kailangan mo niya kasi maano to siya. Sa kanila, pag dilibing sa lupa lang talaga eh, no? Walang kaitsura-itsura, no? Saan? Oo. Yung dilibing, eh, no? Dito? Oo, prinsipe, no? Ang skin naman tayo. Oo, Kumain ayun, lang no? sa tela. Prinsipe na namatay. Kita mo yung ito, oh. Kita mo yung libing, wala lang. Prinsipe ha, pero nakabalot lang, di ba? Ano yun? Oo, nakabalot lang. Sa atin, Gata gata yung yan. yata yan eh, no? Hindi, iga. Ano kayo kanin ba? Ah, iga. Iga yan. Ayan, oh. Kita mo. Sa atin dami na eh, paganda rin. Wala. Sa atin, nakapansyon pa yan. Sobrang yaman na yan. Nga, dito, wala rin. Si ano nagdag eh, magaling mag-Arabic. Pinamatay. Sino yung namatay? Eh, nakiyano siya, Muslim siya eh. Dapat Ayan, no? Ala Yaram Home. Ito yung dito pag Dapat zero. Prinsipe yan. Ano yan? Nasa, ano yan? Nasa royal family ba? Pwedeng 20. Di man prinsipe, nasa royal siya. Kaya yung amo, Oo, ganun naman sila. Yun. Wala talaga. Ganyan lang eh. Oo, ganun. Ano lang, muhon lang, pangalan lang sa muhon. Sa atin, iiyak pa yan. Yung ba rin dito na namin dito. Sa atin ka eh. Iiyak pa pag ginagawa yan eh. Gusto maganda eh. Eh, sa kanila kasi wala na eh, paglalo na eh. Lumipas na yung ano. Hindi nila pinapatagal. Isang ano lang, isang araw. Taas pa din. Ilan? 170, 110. Baka sa sugar mo din yung taas. Pero wala ka sa naramdaman. Yung dito sa pako, parang Manam. oh, yung parang may parang May makapal. tumutusok. Hindi naman. May ganap lang. Makapal. Parang Oo, yung masakit. Pag hindi na... naman masakit. Hindi. Sa amin masakit. Uric kasi yung sa'yo. Yun ba yun? Hindi. Dito, oh, parang makapal dyan. Dati nun dito lang sa ano, ngayon, dito ba din, oh. Check mo. Ah, ba't may manas naman yung pa? pa. Manas. Hindi. Hindi man nakikita. Sabi niya parang makapal eh. Oh, yun oh, parang tigong parang manas yung pantas. Dati naman nila ganun yung palipas. Di ba pas, no? Bakit ayaw mo magpa-alupas? Patay na kayo ni Richard dyan, pas, no? Magpa-laboratory lang yun. May insurance ka naman kasi, di ba? Oo, may Wala kang magalas insurance sa naman. sipin. Sa laboratory. Kasama na lahat ng mga gamit. 4 days. Pwede lang, no? Hindi kahit laboratory lang ba? Hindi naman kung ayaw mag-ano ng gamot. Wala naman. Wala At least mga malaman. 10 siguro.
Wala pa. At least malaman ba? Palaya plus na yun si Pastor. May ang palaya pa yata mo dyan ay. Yung last vacation mo pa yung pass, nadala? Hindi mo pa naubos yung palaya plus mo. Ano mo yan pass? Kasi baka tumaas talaga yung sugar mo, kaya yung BP mo. Kahit sakto ka ng tulog, hindi siya mababa. Hindi ngayon. Kaya nagpa-BP siya kasi nakatulog siya ng ano. Sama kayo ni Pastor, paano kayo mag-check up kayo? Sa laboratory ba? Sa laboratory. Good night na Pas. Good night kay Ogie. Good night. Okay. Oo. Oo. Yak tiraso. Ay, wala. Eh, init yung adobo. Kain tayo, Pas. Ay, dito ito. Ang tutugtugin nila isang praise and isang worship. So ang practice, alamin pa natin po kung ang schedule ng bawat isa. Tuwid na po. So ang technical, si Ate Sharon, dahil sinabi mo po, then practice time din ngayon, alamin mo po. Then daily devotion, pag-usapan natin bawat hard copy or soft copy, bibigay sa group. Sa group. So what's up? Hindi kami po sa nila po sila tayo. Eh, ngilit pa. Pati yung sabaw. 2126. Saka pakilagin nila mo ng pangalan ha, para kaya mata nila pagkakaroon ng pagkaligan ito. Okay, tapos ang backup singer natin. Okay, sabihin mo yung mga ang backup singer natin, yung date and time. Ang backup singer, alamin pa rin natin. Backup na babayad nila. Babayad nila, okay. Then, napagkagayan sa certificate, all pastor approved. Tapos, yung teacher, bigyan na lang yung teacher. Papagaling na rin sa certificate. And lalagay natin yung pricing ng acts. Hindi pricing ng logo. Okay, logo. Bukod sa pricing may logo. Okay. Tapos, reminder to everybody, 3 p.m. sharp, as much as possible, ang training. Ang start ng training. Then, ang coordinator para sa graduation is Kuya Alvin and Ate RV. Okay, that will be on the 6th Friday, which is this year. Then, alamin natin kung ilan ang attendee para malaman natin kung saan nagagalapin ng venue, time, and other things, food, and transportation.
yung mga estudyante magkakaroon ng recital or special number after giving a certificate. Okay? Then, registration fee to be finalized next week. Yeah, this week. This week. Yun lang po. Kung meron pang iba, wala na. Wala po. Wala po. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Joy, joy, joy unspeakable. See, you just can't speak it, but it's God, you gotta jump. You gotta run. You gotta dance. There has to be some outlet. You get so full of joy, there has to be some outlet. Glory, 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 glory. When the Lord turned again the captivity of Zion, then was our mouth filled with laughter, and our tongue was singing. Joy! Joy! Has your captivity been turned? Glory! 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 Has your captivity been turned? Has your captivity When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter. And our tongue was singing.
Mas meron ko isang niya yung photocopy. Papa-photocopy yung SIM. Mura ang ID. Kaso, ano yun? Kailangan ko po. Scan lang. Alin? Wala akong tulog sa iyo. May mga photocopy ba dito? Ayun, kabutan yun. Scanner. Printer. Color pa. Kabutan yun. Kasi pag in-scan yun, lalabas yung tulog. Saka ano, pagka-scan, saka i-print. May printer siya. Sabi mo lang. O kaya forward mo lang sa kanya. Yung file, kung may file ka. Kampong.
verse from the AMPC 95 version. Look what it says. For ever since the creation of the world, his invisible nature and attributes, that is, his eternal power and divinity, have been made intelligible and clearly discernible in and through the things that have been made. That's what I just said. What it's referring to here is extrapolatory evidence of his divine character. So he says, so men are without excuse. Now, remember, when Jesus came, what was he like? Yesterday I told you, he was one of a kind. He was unique. He was God's only born, the only born, monogenes, only one of a kind. Only one of a kind. Perhaps something to tell you in connection with that shortly. And so, this Jesus, the Bible tells us something about him. I'm going to read that to you. In Colossians chapter 1, when you read in verse 15, see what the Bible says about Jesus. Because now I'm discussing the evidence, extrapolatory evidence of the divine character. Look at this. Talking about Jesus Christ, he gets to this verse 15, says, who is the image of the invisible God? Jesus Christ is called the image of the invisible God. Amazing. Now the Greek word translated image there is icon, which is where the English gets the word. It means the resemblance, the profile. So Jesus Christ is the profile of the invisible God. He says God is invisible, but if you want to know what he looks like, if you want to know what God looks like, he says Jesus is the image, he's the profile of the invisible God. This is amazing. This is amazing. He's describing who Jesus is to you, so that you can know him. Now you can better understand the words of Jesus that he spoke by himself in St. John's Gospel chapter 14. Let's read from verse number 8. From verse 8. Philip, one of the disciples, said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Show us the Father, and we'll be okay. That will be sufficient for us. Look at what Jesus says to him. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. This is amazing. For their religious mind, this was huge. Because he's been saying, the Father, the Father, the Father, the Father in heaven. He talked so much about the Father, about his oneness with the Father, and so they wanted to, he said he's going back to the Father. So he says, I'll leave. You will not see me again until I come again. Where are you going? I'm going to the Father. So they said, why don't you just show us the Father? We'll be okay. So he says, Philip, have I been such a long time with you, you don't know me? If you have seen me, you have seen the Father. Jesus is saying, I am the resemblance of the Father. I am the profile. So we found that in Colossians chapter 1 verse 15, that he is the image of the invisible God. This is amazing. The image of the invisible God, Jesus Christ, is more than man. There's more. In Hebrews chapter 1, and this is where it really gets powerful. This is huge. In Hebrews chapter 1, verse 3, I'd like to read from verse 1 into verse 3. Then I'll show you what is there in verse 3 that's so powerful. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the prophets, of the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Now look at verse 3. It says, who, talking about the Son of God, Jesus Christ, who, being the brightness of his glory, that means the outshining, the radiance of his glory, and then he says, and the express image of his person. Oh, that is too much. Do you know what he just said there? The express image. What is translated from the Greek to express image here is the Greek word character.
Now, character is a huge thing here. Character. He says, Yeah, so Jesus is inaasawa the yung babae. Yung abumin? Pakito nila Character din. means exact copy. It means, do you understand that? It means perfect imprint. That is to say, if you want to print out something, after you design it, when you print it out, this is the exact copy. The perfect imprint. That is character. So the Bible says Jesus is the character of God's person. Now, when he chose person, he used the word hypostasis. Hypostasis means essence. This is too much. Essence. It means substance. Which means Jesus Christ is the character. Now, I'm still using the same Greek word, character, of the substance of God. Oh, man. Now, character in English is the word character. This is too much. He is telling you that Jesus is the character of God. Man, oh man. What does that mean? A character plays a role. For example, imagine that you're watching a movie, all right? And say, Pastor Larry over here, let's let him go. Imagine that in the movie, he plays the character of Moses. So he will have to dress like Moses. He will have to look like Moses.